Muli po magandang hapon sa ating lahat. Bago tayo ulit magsimula, tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Dakila, banal at mahabagin naming Amang Diyos na siyang may likha ng langit at lupa. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon nito na ipinikalo po sa amin upang sama-sama po naming mapagbulayan ng iyong salita. Hanggang ngayon, Panginoon, ay kinikilala ka namin sa pamagitan ng iyong salita. Kaya't pakiusap, tulungan niyo po ng lahat ng mga taong naririto na nakikinig ng iyong salita. Buksan mo panawa ang kanilang puso't isipan at ipaunawa sa kanila ang iyong salita. Nawa, sa pamagitan ng youth camp na ito, ang lahat ng mga kabataang naririto ay tunay na magkaroon ng buhay ng walang hanggan at ng kaligtasan. Panginoon, dalangin ko rin po, ilagay mo po sa aking napakahinang bibig ang mga salita na naayon lamang po sa iyong salita at naayon sa iyong banal na kalooban. At sa oras na ito hanggang sa pagkatapos, pakiusap, samahan, gabayan at turuan mo po kami sa pamagitan ng iyong Espiritu Santo. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So, muli po, magandang hapon sa ating lahat. So, hindi pa rin po nagbabago yung layunin ng ating youth camp. Ito pa ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. So muli, para simulan ng ikatlong session natin, basahin natin ulit Juan 17 verse 3 to 1. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. So ngayon po ipagpapatuloy natin yung ating pag-aaral. So natapos na tayo sa una, pangalawa, at ngayon po yung pag-aaralan natin, yung isa pang paraan na magpapatunay sa salita ng Diyos. Yung patungkol sa katuparan ng propesiya na binanggit ng Diyos dito sa Biblia noon, bago pa mangyari, upang sa pamagitan nito mapatunayan natin ay talagang salita ito ng Panginoon. Ngayon po, yung Biblia, gaya ng alam natin, halos 1/3 nito, nilalaman nito ay propesiya. Anong ibig sabihin? Hindi pa nangyayari na isulat na noon. Tama po ba? Gaya ng alam po natin yung Biblia, yung pinakaunang aklat dito sa Biblia sa panahon natin, 3,500 years na nakakalipas. Isinulat ni Moises yung Genesis 1,500 BC. Tama po ba? At yung kahuli-huli ang aklat dito sa Biblia, na isulat ito ni Apostol Juan, natapos ito noong 100 AD. Kaya nga suma total, gumugol ito ng 1,600 years upang maisulat ang Biblia. At dito, sa haba ng panahon ng pagkakasulat, may naisulat dito sa Biblia na noon, wala pa tayo, naisulat na yung mga bagay kung ano yung mangyayari. At sa panahon natin, nangyayari ito. Ano yung dahilan kung bakit isinulat ng Diyos yung mga bagay bago pa mangyari? Ito po yung dahilan. Sa 14 verse 29, basahin po natin ang sabay, 3 to 1. At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago pa mangyari, upang kung ito ay mangyari, kayo ay maniwala. Ito po yung layunin ng Diyos kung bakit isinulat niya na yung mga bagay bago pa mangyari. Upang kapag ito ay mangyari, tayo ay maniwala. Tama po ba? Gaya ng kung paanong sa mga bagay na pinag-aralan natin kanina. Bakit isinulat ito ng Diyos para sa atin? Hindi para bigyan lang tayo ng kaalaman, kundi upang magturo sa atin ito ng napakahalagang aral. Upang yung maniwala tayo na talaga ang Diyos ay totoo. At ang kanyang salita ay totoo. At kung ano yung sinabi niya, tiyak, mangyayari. Bagaman sa panahon ngayon, hindi pa nangyayari yung salita ng Diyos. Pero dahil ito ay salita ng Diyos, tiyak, mangyayari ito. Tama po ba? Kaya sa Isaiah 14 verse 24, basahin din natin ang sabay, 3 to 1. Ang Panginoon ng mga hukbo ay sumumpa. Gaya ng aking binalak, gayon ang mangyayari. At gaya ng aking pinanukala, gayon ang mananatili. Ito yung sabi ng Panginoon. Dahil siya ay Diyos na buhay, dahil siya ang Diyos na namamahala sa kasaysayan ng tao, sa totoo lang, dito sa Biblia, nagtakda na ang Diyos ng mga bagay na mangyayari. Nagpanukala na ang Diyos, ulitin ko, ng mga bagay na magaganap o mangyayari sa panahon natin ngayon at sa darating pang mga panahon. Pag sinabing binalak o pinanukala, ano pong ibig sabihin nito? Tinakda na ng Diyos. Tama po ba? Kaya nga kung titingnan lang natin na maigi yung nangyayari sa paligid natin, tunay na nangyayari na sa harap ng mata natin yung mga bagay na prinopesiya ng Panginoon. Tama po ba? So ngayon,
apat na bagay yung pag-aaralan po natin. Ano ba yung mga binanggit ng Diyos dito sa Biblia ng mga propesiya? Una, yung patungkol sa pananauli o recovery ng bansang Israel. At sinasabi ng Biblia, pinopesiya na ng Diyos yung pananauli ng bansang Israel, ito daw po ay tanda, isa sa tanda ng katapusan ng panahon. At sinasabi pa ng Biblia, kapag nangyari na lahat ng mga tanda na sinabi ng Diyos, darating ang Panginoong Yesus. At kapag dumating siya, kukunin niya lang yung mga taong naligtas. At yung mga maiiwan, sila yung tatanggap ng marka ng demonyo. Marka ni Antichrist. Ito po yung 666. At pagkatapos po nito, mangyayari yung huling digmaan na nakalagay dito sa Biblia. Ang tawag po dito, Armageddon War. Kaya nga sa totoo lang, lahat ng mga bagay na binanggit na ito ng Diyos ay nangyayari na sa panahon natin. At malapit nang mangyari. Yung iba pa. Naintindihan mo natin? Kaya nga ngayong oras na ito, masigit na kinakailangan yung pandinig natin. Bagaman yung oras natin ay medyo nakakaantok dahil kakatapos lang kumain. Tama po ba? Kailangan matulog. Pero gaya ng binanggit ko po, pwede kayong pumikit. Basta bukas yung ating pandinig. Tama ba? Kasi yung pananampalataya nanggagaling sa pakikinig. Tama po? Kaya nga sana higit tayong makinig sa oras na ito. Unahin natin yung pananauli ng bansang Israel. Kanina, dito tayo natapos sa talatang ito. Unang Korinto 10:11. Basahin din natin para manatili tayong gising. Basahin natin ang sabay. 3, 2, 1. Ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatna ng katapusan ng panahon. Gaya ng alam po natin, sinabi ng Biblia, yung mga bagay na nangyari sa kanila. Ano pa yun? Bagaman bayang pinili sila ng Diyos, pero dahil sumuway sila sa utos ng Diyos, hindi sila nakinig. Bagaman maraming beses silang binigyan ng Diyos ng pagkakataon na manumbalik sa Kanya, makinig sa Kanyang salita. Gayunpaman, nagmatigas yung puso nila. Ayaw nilang makinig. Tama ba? Kaya anong ginawa sa kanila ng Diyos? Kahit ayaw ibigay sa kanila ng Diyos yung sumpa. Kahit ayaw silang parusahan, walang magawa ang Diyos, kundi ipatupad yung pinagkasunduan nila. Tama ba? Kaya nga dahil dito, anong sabi sa atin ng Biblia? Halimbawa sila sa atin. Kung tayo man na hindi bayang pinili ng Diyos, kung hindi tayo makikinig sa Kanyang salita, babaliwalain yung Kanyang salita, ano mangyayari sa atin? May nag-iintay din sa ating, ano po yun? Parusa. Ito po yung apoy sa impyerno. At sinasabi pa ng Biblia, pangaral ito sa atin na mga dinatna ng katapusan ng panahon. Ulitin ko, nabubuhay na tayo sa katapusan ng panahon. Kung saan, maaari nang magtapos ang mundo natin at maaari nang dumating ang Panginoong Yesus. Gaya ng kung paanong sinarhan ng Diyos yung pintuan ng daong, natapos na yung pagkakataon upang makasakay sila at maligtas. Tama ba? Same din sa panahon natin. May binanggit ang Diyos kapag natapos na, may bilang lang yung mga taong maliligtas. Kapag napuno na ito, magsasara na rin. Isasara na rin ng Diyos yung pintuan ng kaligtasan. Kaya nga sana hanggat hindi pa ito nagsasara, maging handa tayo at sikapin natin na makapasok doon. Tama po ba? Pero paano tayo makakapasok doon? Tanging sa pamamagitan ng pakikinig sa salita ng Diyos. Naintindihan po? So ngayon, pag-aralan naman natin yung panunumbalik ng bansang Israel. Kanina, pinag-aralan natin yung kanilang pagdurusa. Pero ngayon, ulitin ko, sa Diyos, nagtakda na siya ng mga bagay ng mangyayari. Yung mga Israelita, hindi pa sila nakakapasok sa lupang pangako, binanggit na ng Diyos yung pagdurusa na mangyayari sa kanila. Sa kaparehong paraan, binanggit na rin ng Diyos paano sila panunumbalikin. Sabi dito, Deuteronomy 4:30 hanggang 31. Pwede pong pakibasa. 3, 2, 1. Kailangan ba natin mag-exercise kaagad? Parang inaantok. Ano po? Kaya para mas manatiling, ulitin ko, palalim yung pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Kaya sana, mas attentive tayo, makinig tayo na maigi. Ulitin ko, maaring
huling pagkakataon na ito sa ilan sa atin dito. Tama ba? Pag-uwi natin dito, pagkatapos yung youth camp, makakapagpahinga tayo. Tama? Pero kapag napunta na tayo sa impyerno, walang pahinga doon. Walang hanggan tayong pinaparusahan doon. Kaya nga sana, makinig tayo ng maigi. Nakaupo lang tayo. Tama po? Ako 2 oras nakatayo. Nagsasalita pa. Kaya nga sana, makinig tayo ng maigi. Naintindihan niyo po ba? Kaya ngayon, sabi ng Biblia, panunumbalikin sila ng Panginoon, kailan? Sa katapusan ng panahon, sa huling araw. At bakit sila panunumbalikin ng Panginoon? Yung Diyos, mayroon siyang layunin. Bakit kailangan niyang panumbalikin yung bansang Israel? Gaya ng binanggit ko kanina, nung mawala yung bansang Israel sa kanilang sariling lupain, dito nagsulputan yung maraming relihiyon. Bakit? Hinahanap nila sa Biblia, asan yung bansang Israel? Ay wala silang makita. Dahil wala nga, nasa pangangalat sila. Kaya anong sabi nila? Hindi ito literal na Israel. Spiritual na Israel ang tinutukoy dito. Pero nagkamali po sila. Tama po ba? Hindi nila matagpuan yung bansang Israel noon kasi nasa pangangalat. Subalit sa panahon natin ngayon, meron ng bansang Israel. Tama po ba? At sinabi ng Biblia, panunumbalikin sila sa katapusan ng panahon. Panunumbalikin sila ng Diyos hindi dahil sa mabuti sila. Hindi dahil sa mabait sila. Hindi dahil sa masigasig sila. Panunumbalikin sila ng Diyos dahil mismo sa kanyang pangalan. Ulitin ko, dahil ng panahon na nasa pagdurusa yung bansang Israel, maraming mga tao hindi na sila naniniwala sa Diyos. Nilalait nila yung bansang pinili ng Diyos. Sinasabi nila, di ba kayo yung bayang pinili ng Diyos? Bakit kayo pinahihirapan? Bakit kayo pinagpapatay? Hindi talaga totoo ang Diyos ninyo. Kaya dahil dito nalapastangan ng pangalan ng Panginoon. Kaya ngayon Diyos, nagplano siya panumbalikin ng bansang Israel. Ezekiel 36, ito po yung chapter patungkol sa panunumbalik ng bansang Israel. Basahin natin ang sabay, chapter 36, verse 22, 3-1. Kaya sabihin mo sa sambahayan ni Israel, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi ito alang-alang sa inyo o sambahayan ni Israel na malapit na akong kumilos, kundi alang-alang sa aking banal na pangalan, na inyong nilapastangan sa mga bansa na inyong pinuntahan. Ito yung sabi ng Diyos. Bakit sila panunumbalikin? Hindi dahil sa kanila, kundi dahil alang-alang sa pangalan ng Diyos na nalapastangan saan man sila magpunta. Naintindihan po? Kaya nga dito, yung dahilan kung bakit panunumbalikin sila ng Diyos. Una, para sa banal na pangalan ng Diyos. Para patunayan na ang Diyos talaga ay buhay. At pangalawa, upang bigyan ng pagkakataon yung mga Israelita na sila rin ay maligtas. Kaya ngayon tingnan natin yung panunumbalik ng bansang Israel. Una, pernopisiya na ng Diyos, 2,000 taon na nakakalipas, ilang yung lupain nila. Nasa pagdurusa sila. Pero ngayon, tingnan natin kung nakapanumbalik na sila. Ezekiel 36, verse 35 hanggang 36, basahin natin ang sabay, 3-1. At kanilang sasabihin, ang lupaing ito na naging sira ay naging gaya ng halamanan ng Eden. At ang sira, giba, wasak ng mga bayan ay tinatahanan na ngayon at may pader. Kung magkagayoy malalaman ng mga bansa na nalabis sa palibot ninyo na akong Panginoon ay nagtayo ng mga guhong dako at tinamnan ko ang dakong sira. Akong Panginoon na nagsalita at aking gagawin. Ito po, sabi ng Panginoon, panunumbalikin niya yung kanilang lupain na dating sira, giba. Pero ngayon, tinatahanan na at may pader. Yun nasa kaliwa ninyo, ito po, ito yung dating lupain nila. Pero yun nasa kanan, yan na yung ngayon. Same na lugar yan. Tama po ba? Parehong lugar yan, pero magkaiba na. Ito noon, gaya ng ilang. Parang basurahan. Pero ito na ngayon. Sabi ng Biblia, dating ilang, pero ngayon tinatahanan na at may pader. Tama po? Noon, ngayon, parehong lugar lang po yan. At yung lupain nila, sabi ng Panginoon, gagawin, gaya ng halamanan ng Eden. Tama po ba? Kaya nga sa totoo lang, yung lupain ng bansang Israel, sa panahon natin ngayon, mas nangunguna sila pagdating sa agrikultura. Advance yung kagamitan nila, high-tech yung kagamitan nila. Bakit? Hindi dahil magaling sila, kundi dahil ipinangako ng Panginoon na panunumbalikin sila. Bakit? Para patunayan,
sa atin ng mga tao na nabubuhay, lalong-lalo na sa katapusan ng panahon, na tunay na buhay ang Diyos. Ito po. Kaya nga sinabi ng Biblia, gagawin ulit ng Diyos na gaya ng halamanan ng Eden. Noon, kung babalikan natin yung lupain ng bansang Israel, gaya ito ng disyerto. Pero sa ngayon, sino makakaisip na dating disyerto yan? Imposible. Tama po ba? Ito po. Ito po yung lugar na tinatawag na Tel Aviv. Ang lugar na ito ay isa sa pinaka-high-tech na lugar sa buong mundo. Naintindihan po ba natin? Bakit po? Para patunayan na buhay talaga ang Diyos. Sino makakaisip? Sa loob ng halos 2,000 taon, wala silang sariling lupain. Wala sila sa kanilang sariling bansa. Pero ngayon, anong ginawa sa kanila ng Diyos? Binalik yung lupain nila, pagkatapos ginawa pang high-tech. Tama po ba? Pag sinabing high-tech, advanced. Di ba sa atin, pag ngayon sa mga mall natin, dati di ba pag pumapasok tayo sa mall, tinutulak pa natin. Pero ngayon, may mga mall na mga sensor na lang yung, tama po ba? Kapag dumadaan tayo, automatic nagbubukas. Doon sa Israel, hindi lang ganoon. Puro high-tech yung kagamitan sa kanila. Magsasalita ka na lang, may lalabas na kung ano, tama po ba? Bakit? Ulitin ko. Kung wala ang Diyos, imposibleng mangyari ito. Na sa loob lang ng wala pang 100 years, naging ganito na ang lupain nila. Naintindihan ba? Ulitin ko po, dahil sinabi ng Panginoon, sabi niya, akong Panginoon ang nagsalita at aking gagawin. Kaya nga nangyari, yung lupain nila na dating ilang, ngayon naging gaya ng halamanan ng Eden, tinatahanan na at may pader. Sunod, yung kanilang bansa. Ulitin ko, sa loob ng halos 2,000 taon, wala silang sariling bansa. Kasi pinaalis sila. Pero ngayon, tingnan natin. Isaiah chapter 66 verse 8, sabi dito, ipapanganak ba ang lupain sa isang araw? Ilalabas ba sa isang sandali ang isang bansa? Pwede o hindi? Bakit sinabi ng Biblia, ilalabas ba sa isang sandali ang isang bansa? Bakit? Kasi nga, yung bansang Israel, ikinalat sila sa maraming bansa. Tama po ba? Kaya nga, sinasabi dito, posible ba na ilabas silang lahat sa isang sandali lang? Posible yun o hindi? Sa tao, imposible yun. Pero dahil sinabi ng Diyos, gagawin niya o hindi? Gagawin niya. Tama po ba? Dahil siya ay Diyos. At dahil sinabi niya, tiyak, mangyayari. Kaya nga gaya ng ipinopesiya na isa katuparan ito sa panahon natin. Ito po, diaryo ito, pahayagan doon sa Palestine. At ano sabi nila? State of Israel is born. Naintindihan po ba? Kaya nga sabi dito, the hope of 2,000 years is fulfilled. Bakit? Ulitin ko, sa loob ng halos 2,000 taon, wala silang sariling bansa. Kasi pinaalis sila. Tama ba? At dahil dito, nung umalis sila, sinong umukupa ng bansa nila? Ito po yung mga Palestino. Tama po ba? Kaya nga dahil dito, nung nakabalik na sila, binabawi na nila ngayon yung lupain nila. Naintindihan ba natin? Kaya nga hanggang ngayon doon sa Israel, naglalaban yung Palestine at ang mga Israelita. Tama po ba? Dahil binabawi na ngayon ng mga Israelita yung kanilang lupain. Sinasabi niyang mga Palestino, anong katibayan ninyo na sa inyo? Itong bansang Israel. Ang sabi nila, yung Biblia. Ito yung aming titulo. Tama po ba? Kasi nakalagay dito sa Biblia, kanila. Pag-aari nila yung bansang Israel. Ito po, kailan ba nangyari yan? Nangyari po yung pagdideklara nila yung pagiging malaya noong May 14, 1948. Alam nyo ba, meron din tayong bahagi dito noong 1947, nung nagsabi yung bansang Israel na magdideklara sila ng pagiging malaya, sa Asia, walang bansa na gustong pumirma sa pagiging malaya ng bansang Israel. Tanging Pilipinas lang yung pumirma para pumayag na magdeklara ng pagiging malaya yung bansang Israel. Kailan ito binanggit? Nung yung former president natin, si Duterte, bumisita siya noong 2022 doon sa Israel. At binanggit mismo ito ng Prime Minister ng Israel. Sino po yung Prime Minister ngayon ng Israel? Si Benjamin Netanyahu. Tama po ba? Nung bumisita doon si Duterte, binanggit niya ano yung pinakamahalagang bagay na ginawa ng Pilipinas nung bago magdeklara ang pagiging malaya ng
bansang Israel. Panoorin natin ito. Ito po nung 2022 nangyari. How are you? Good to see you. What a pleasure. I'm honored. Welcome. Welcome. Please come in. President Duterte, welcome to Israel. Welcome to Jerusalem. We mark that this is the first visit by a president of the Philippines in the history of Israel. It is deeply appreciated. We remember the exceptional role of the Philippines that received Jewish refugees during the Holocaust. We remember that the Philippines was the only Asian country that voted for the establishment of the State of Israel in the UN resolution in 1947. Mr. President, we remember our friends. And that friendship has blossomed over the years, and especially over the last few years. We're going to sign here today 3 important agreements. So, kinat ko na po yan. Mahaba kasi yan. Makapanood nyo po yan sa YouTube. Tama po ba? Yung pagpunta ni former President Duterte doon sa bansang Israel. Binanggit ni Benjamin Netanyahu, hindi nila makakalimutan yung ginawa ng Pilipinas. Tama po ba? Una, tinanggap nila. Kasi ng panahong yun, walang tumatanggap sa mga Israelita. Kasi ang tingin nila, salot yung bansang Israel. Kapag saan sila mapunta, may nangyayari talagang sakuna. Nagkakaroon ng mga salot, nagkakaroon ng sakit. Kaya nga ang tingin sa kanila, mga salot. Kaya walang magbukas, walang tumanggap sa kanila. Naintindihan ba natin? Pero yung Pilipinas, tinanggap sila. Kailan po? Nung panahon ng presidente natin ay si Manuel Quezon. Naintindihan po ba? Tinanggap niya. Kaya nga binanggit ni Netanyahu. Anyway, mahalaga rin yung role natin doon. Dahil binanggit niya, tanging Pilipinas lang sa Asia ang pumirma na doon sa UN resolution noong 1947 para mag-deklara ang bansang Israel ng pagiging malaya. Tama po? At sabi dito ng Biblia, Isaiah 60 verse 5, sabi ng Panginoon, hindi lang panunumbalikin yung bansa nila, gagawin pang makapangyarihan at gagawin pang mayaman ng Diyos yung kanilang bansa. Isaiah 60 verse 5, basahin din natin, 3-1. Kung magkagayon, ikaw ay makakakita at maliliwanagan, at ang iyong puso ay manginginig sa tuwa at magagala, sapagkat ang kasaganaan ng dagat ay dadalhin sa iyo. Ang kayamanan ng mga bansa ay darating sa iyo. Ito yung sabi ng Biblia. Ngayon, pag-isipan natin na maigi. Ano yung binabanggit ng Biblia? Yung kasaganaan ng dagat, dadalhin sa kanila. Pagkatapos, yung kayamanan ng mga bansa, darating sa iyo. Anong ibig sabihin nito? Doon po sa bansang Israel, mayroon doon tinatawag na Dead Sea. Bakit Dead Sea? Kasi nga patay. Walang nabubuhay doon. Bakit walang nabubuhay? Sobrang alat. Sinasabi po, 7 hanggang 10 times mas maalat yung Dead Sea kaysa sa normal na dagat. Yung dagat natin dito, maalat. Maalat na. Tama po ba? Sabi ng mga eksperto, yung Dead Sea, 7 hanggang 10 times na mas maalat yung Dead Sea. Kaya nga, walang nabubuhay dyan. Walang halamang dagat, ni walang isda yung nabubuhay dyan. Kasi sa sobrang alat. Nung una, akala ng mga tao dyan, walang silbi. Kasi nga, Dead Sea. Tama po ba? Pero hanggang sa na-discover nila, ano po yon? Sa panahon ngayon, ginawa na nilang tourist spot. Bakit? Dito po, kaya nito. Doon sa Dead Sea, pwede kang mag-swimming kahit hindi ka marunong lumangoy. Bakit? Hindi ka lulubog. Dahil sa sobrang alat, ano mangyayari? Lulutang at lulutang ka dyan. Kaya kahit gusto mo magpakamatay, magpakalunod sa Dead Sea, hindi ka dyan malulunod. Kasi lulutang at lulutang ka. Naintindihan ba? Gaya nun mga turistang ito. Di ba? Nakapagbasa pa. Tama po? Hindi man sila kumakampay, pero nalulunod ba sila? Hindi. Dahil sa sobrang alat. Pero hindi ka pwedeng magtagal dyan. Kasi masama naman sa katawan natin yung sobrang alat. Tama po ba? At higit pa doon, maraming mga eksperto na discover din nila. Doon sa Dead Sea, napakaraming mineral ang makukuha dyan. Patungkol sa beauty products, yung ilan po ginagamit sa panahon natin ngayon. Mga kababaihan, pampaputi ng balat. Tama po ba? Ginagamit nila yun. Napakaraming mineral ang makukuha dito. Bukod doon, may isang bukod tangi na mineral na napakamahal
na makukuha dito sa Dead Sea. Ang tawag sa mineral na iyon ay yung uranium. Anong silbi ng uranium? Yung uranium, ginagamit ito para sa paggawa ng nuclear. At napakamahal nito. Tama ba? Milyon-milyong dolyar yung halaga ng uranium para makapagawa ng nuclear. Naintindihan po ba natin? Kaya nga sabi ng Biblia, ano po yung gagawin sa kanila ng Diyos? Yung kasaganaan ng dagat, dadalhin sa kanila. Ito po yung tinutukoy, yung Dead Sea. Sabi po ng mga eksperto, yung mineral lang yung halaga ng mineral na makukuha doon sa Dead Sea, ay gaano daw po kalaki? Halos 4. Di ba mayaman na yung bansang Amerika? Mayaman. Tama po? Gawin pa daw 4 yung yaman ng Amerika. Yun yung halaga ng mineral na makukuha doon sa Dead Sea. Naintindihan ba? Kaya nga sabi ng Biblia, dadalhin yung kasaganaang ng dagat sa kanila. At hindi lang yun. Sabi pa ng Biblia, yung kayamanan ng mga bansa, darating din sa kanila. Ano naman ang ibig sabihin nito? Yung mga nakikita po natin yung dito ng mga pandaigdigang mga produkto, ang may-ari nito ay mga Hudyo. Kaya nga halimbawa, kung kumakain kayo sa McDo, bumibili kayo ng pagkain doon, kanino na pupunta yung pera? Doon sa kanila. Tama po ba? Bakit? Bago magkapag-franchise ng McDo, tama ba? Magbabayad muna. Tama po? Pero unang-una, kanino yun sila magbabayad? Doon sa may-ari. Tama po? Halimbawa, iinom kayo ng Coke at marami pang iba. Ito pa po yung iba pa. Napakaraming mga pandaigdigang mga kumpanya, pagmamayari ng mga Hudyo. Kaya nga sabi ng Biblia, yung kayamanan ng mga bansa, darating sa kanila. Tama po? Hindi lang yung mga pandaigdigang mga kilala na mga kumpanya, maging yung press, pag-aari din ito ng mga Hudyo. Kaya nga sinasabi po, yung mga Hudyo, kinukontrol nila yung ekonomiya ng buong mundo. Naintindihan po ba natin? Akala natin yung namamahala ng mga makapangyarihang bansa, yung Amerika, yung Japan, yung UK, yung mga mayayamang bansa, pero hindi po. Sa totoo lang, ayon sa sinasabi ng Biblia, yung kumokontrol na sa buong mundo, sa ekonomiya ng buong mundo ay ang mga Hudyo. Hindi lang natin alam. Tama po ba? At bukod pa doon, anong sabi ng Diyos sa kanila? Pag pinanumbalik na sila ng Panginoon, anong sabi ng Diyos sa kanila? Bibigyan sila ng Panginoon ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan. Kaya nga sa totoo lang po, yung bansang Israel, ito na yung pinakamayaman sa panahon natin ngayon. Sabi pa ng Biblia, magpapahiram sila, ngunit hindi sila hihiram. Sa totoo lang, ulitin ko, yung may hawak ng pandaigdigang pondo, hindi yung mga makapangyarihang bansa. Ang may hawak dito ay ang mga Hudyo. Hindi lang natin alam. Tama po ba? Bakit? Ulitin ko, ito yung sinasabi ng Biblia. Sunod, yung kanilang mga mamamayan. Dahil sa loob ng 2,000 taon, nasaan sila? Nasa halos napakarami mga bansa ikinalat sila ng Diyos. Ezekiel 37, ito naman ay propesiya patungkol sa panunumbalik ng mga mamamayan mula sa mga pangangalat patungo sa kanilang sariling bansa. Sinabi dito ng Diyos kay Ezekiel, verse 3, chapter 37, verse 3 hanggang 4. Pwede pong pakibasa, 3-1. Sabi dito ng Panginoon kay Ezekiel, anak ng tao, maaari bang mabuhay ang mga butong ito? Parang ganito po. Maaari bang mabuhay ang mga butong ito? Pwede o hindi? Ano po sa tingin ninyo? Pwede bang mabuhay yung mga butong yan? Imposible na. Tama po ba? Sa tao, imposible yan. Pero sinabi ng Diyos, kung sino yung mga butong yan. Ang tinutukoy dito ng Diyos ay ang bansang Israel. Verse 11 hanggang 12, babasahin ko po. Nang magkagayoy sinabi niya sa akin, anak ng tao, ang mga butong ito ay ang buong sambahayan ni Israel. Narito, kanilang sinasabi, ang ating mga buto ay natuyo at ang ating pag-asa ay nawala.
tayo'y lubos na nahiwalay. Kaya't magsalita ka ng propesiya at sabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Narito, aking bubuksan ang iyong mga libingan at aking pasasampahin kayo mula sa inyong mga libingan o bayan ko. At aking pauwiin kayo sa lupainan, Israel. Gaya ng sinabi ito ng Panginoon kay Ezekiel, sabi niya, yung mga butong iyon ay tumutukoy sa lahat ng mga buong Israelita. Sabi ng Panginoon kay Ezekiel, bakit naging gaya sila ng buto na? Wala ng pag-asa, natuyo na. Kasi nga, para sa kanila, wala na silang pag-asa na makabalik sa kanilang sariling bansa, sa sarili nila. Tama ba? Dahil pinalaya sila ng Panginoon. Ngunit, sinabi ng Diyos, sabi niya, bubuksan niya para sa kanila, sa mga Israelita, yung mga libingan nila. Ang ibig sabihin ng libingan, yung mga bansa kung saan dinala sila ng Panginoon. Bubuksan niya yun at pababalikin sila sa kanilang sariling bansa, sa bansang Israel. Kaya nga dito sa Isaiah 43 verse 5, basahin din natin, 3-1. Ngayon dito, anong ibig sabihin nitong silangan, kanluran, hilaga, timog? Anong ibig sabihin yan? Yung buong mundo natin. Tama ba? Kaya nga yung mga Israelita na ikinalat sa silangan, panunumbalikin sila ng Diyos. Yung nasa kanluran, panunumbalikin din sila. Sa hilaga, maging sa timog, sabi ng Panginoon, pababalikin sila kahit na anong mangyari. At sinabi na rin ng Biblia, ano yung paraan na gagamitin nila para makabalik sila sa kanilang sariling bansa. Isaiah chapter 60 verse 8. Sabi dito ng Panginoon, ito yung gagamitin nila para makabalik sila sa bansa nila. Sino ang mga ito na lumilipad na parang ulap at parang mga kalapati sa kanilang mga bintana? Si Propetang Isaiah, habang isinusulat niya ito, ang ipinapakita sa kanya ng Panginoon na ito po, eroplano, na sasakyan ng mga Israelita pabalik sa kanilang sariling bansa. Habang sinusulat ito ni Isaiah, hindi niya maisulat yung eroplano. Kasi nung panahon niya, wala pang ang eroplano noon. Naintindihan ba? Alam niyo ba kung kailan na-imbento yung eroplano? Kailan? Kailan na-imbento po yung eroplano? Kailan po? Noong 1903 ng Wright brothers. Doon lang na-imbento ang eroplano. Pero ito po, Prinupisiya na, wala pa nakaka-imbento ng eroplano. Bakit hindi niya, ni Isaias, ang pinapakita sa kanya ng Diyos yung eroplano, pero hindi niya may sulat. Dahil wala pang eroplano ng panahong iyon. Kaya nga sabi niya lang, sino ang mga ito na lumilipad? Na parang ulap. Tama po ba? At parang mga kalapati sa kanilang mga bintana. Ito yung sinabi ng Isaias. Anyway, sa pamamagitan ng propesiyang ito, kailan ito na isa katuparan? Ito po. Sa panahon natin, 1949, yung mga taga-Yemen na mga Hudyo, bumalik sila sa kanilang bansa. Sa Libya, ito naman sa kanluran. Napakaraming mga Israelita bumalik sa kanilang sariling bansa. Ang problema, doon sa may bandang hilaga, ayaw silang payagan. Tama ba? Pinipigilan sila. Ayaw silang payagan na bumalik. Kaya nga sabi ng Panginoon, hayaan mo sila. Kasi ayaw silang payagan. Yung hilaga ng bansang Israel, ano po ito? Ito po yung bansang Russia. Ayaw silang payagang bumalik. Sabi nila, papayagan lang bumalik yung mga Israelita kapag nagbayad ng buwis. Kaya nga pinatawan sila ng napakalaking buwis. Ngayon ang problema, wala silang perang pambayad. Hindi sila makabalik. Dito ngayon pumasok ang bansang Amerika. Bakit? Nang panahong ito nagkaroon ng problema sa trigo, yung Russia. Ngayon, nakipag-usap yung Amerika sa Russia. Nakipag-trade sila. Sabi ng Amerika, bibigyan namin kayo ng trigo. Pero ang kapalit ay ang mga Israelita. Kaya nga nagkasundo sila. Dahil dito, pinayagan nila na makabalik ang mga Israelita na nasa Russia. Tama po ba? Kaya nga dahil sa trade na nangyari, sabi ng Russia, yung Amerika daw ay best sa pag-trade. Tama po? At sa timog naman, ano naman yung timog ng bansang Israel? Kasi ayaw din silang payagan. Pinipigilan sila. Sabi ng Biblia, huwag mong tigilin. Ang problema,
Ganun din, ang timog naman ng Israel ay ang Ethiopia. Ayaw silang payagang bumalik. Ngayon pa man, dahil sinabi ng Diyos na huwag mong pigilin, noong 1984, yung unang mission, ang tawag po dito, Operation Moses, na nakuha nila maraming mga Israelita. Pero gayon pa man, may naiwan pang 15,000 ng mga Israelita. Kaya nga bumalik sila noong 1991. Ang tawag naman doon, Operation Solomon. Gamit yung mga jumbo jet ng mga eroplano, pumunta sila sa Ethiopia. Alam niyo po ang nangyari dito? Hindi ito napansin ng gobyerno ng Ethiopia na nakuha ng mga Israelita, yung kanilang mga kababayan doon sa Ethiopia. Bakit po yun nangyari? Yun ay gawa ng Diyos. Tama po ba? Dahil sinabi ng Panginoon, huwag mong pigilin. Kaya nga, nakabalik sila. Tama po ba? At sabi pa ng Panginoon, hindi lang sila pababalikin sa kanilang sariling bansa. Pag bumalik sila, sabi ng Panginoon, gagawin pa silang tanyag. Pag sinabing tanyag, ano po ito? Bantog, kinikilala. Sa Panyas, chapter 3, verse 20, basahin natin ng sabay, 3 to 1. Sa panahong iyon, kayo'y aking ipapasok. Sa panahon na kayo'y aking tinitipon. Oo, aking gagawin kayong bantog at pinupuri ng lahat ng mga bayan sa daigdig kapag ibinalik ko ang inyong mga kapalaran sa harapan ng inyong paningin, sabi ng Panginoon. Kaya nga dito makikita natin, sabi ng Biblia, bantog, pinupuri ng mga tao. Kaya gaya ng nakikita natin dito, yung ilan dito kilala natin, pinag-aaralan pa natin. Tama ba? Lahat ng mga ito ay mga Israelita. Ito ay ilan lang. At napakarami pa nila ng mga bantog. Ito po, kilala niyo po ba? Yung ilan sa atin, merong gadget na pagmamayari nito. Tama po ba? Si Steve Jobs, siya po yung founder ng Apple Company. At gaya ng alam po natin, yung Apple na mga gadget, mura o mahal? Mahal. Tama po ba? Mahal. Isa pa, ito po, kilala niyo kung sino to? Oh, nakalagay na yung pangalan eh. Tama po ba? Sino po siya? Siya yung may-ari. Siya yung naka-invento ng paborito nating SNS na Facebook. Tama po? Pag-isipan natin, sino yung makakaisip na pagsamasamahin yung mga mukha natin sa laptop? Tama po ba? Sa internet, sino makakaisip nun? Sila rin lang. Bakit? Ginawa silang matalino ng Panginoon. Ito pa, yung mga co-founder ng ginagamit natin ngayon na Google. Tama po? Si Larry Page at si Sergey Brin. Sila po ay mga Hudyo. Yung mga estudyante ngayon, pumupunta pa ba kayo ng library? Pumupunta pa? Talaga? Pag may assignment? Ano na lang ang ginagawa? Ano po? Ginugoogle na lang. Tama ba? Naintindihan ba natin? Siguro kung wala pang Google, nakakapagod pumunta ng library. Tama po? Malaking tulong sa atin ito. Sabi ng Panginoon, Deuteronomy 28:13, gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. Ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapa sa ilalim. Ito po yung pangako ng Panginoon sa kanila. Gagawin silang banto, makapangyarihan, pinupuri ng lahat ng mga tao. Doon po sa bansang Amerika, may samahan doon ng mga Israelita na ang tawag po ay AIPAC. Tama po ba? Ano po itong samahan na ito? Samahan ito ng pinakamakapangyarihan ng mga Hudyo, mga Israelita na nakatira doon sa Amerika. Hindi lang natin nalalaman, bago magkaroon ng presidente yung Amerika, lumalapit muna sila sa grupong ito. Nililigawan nila. Kailangan nilang makuha yung simpatya ng grupong ito. Dahil kapag nakuha nila, sila ang mananalong presidente. Tama ba? Kilala natin si Barack Obama. Kilala niyo po ba si Barack Obama? Dating presidente ng Amerika. Sa totoo lang, sa Amerika, hindi pwedeng manalo yung itim. Tama ba? Kasi mababang uri para sa kanila ang maitim. Pero bakit nanalo si Obama? Nakuha niya. Ano ba yung pinangako ni Obama para sa kanila? Tutulungan nila, dedepensahan nila yung Israel. Tama ba? Yung Jerusalem, ito yung capital ng Israel. Nung sinabi niya ito, nakuha niya yung simpatya ng mga Israelita. Kaya nga, siya ang nanalong presidente. Si Trump. Di ba yung unang pagtakbo ni Trump, bakit siya nanalo?
Dahil din sa sinabi niya. Ang nagpanalo naman kay Trump, ano po yun? Sabi ni Trump, kasi noon, yung embassy ng Amerika nasa Tel Aviv. Kasi ito yung capital ng Israel. Tama po ba? Yung Tel Aviv. Pero sa totoo lang, sa Biblia, yung pinaka-capital ng Israel ay ang Jerusalem. Ang pangako ni Trump, kapag nanalo ako, ang sabi niya, ililipat niya yung embahada ng Amerika patungong Jerusalem. Kailan po yung nilipat ni Trump? Nung anniversary ng bansang Israel. Nung May 14. I think mga 3 years ago, nangyari yun. Nilipat ni Trump yung embassy ng Amerika doon sa Jerusalem. At nang ginawa niya yun, marami ang namatay. Tama ba? Kasi nagkagulo. Yun pa man, sinabi ng Biblia, gagawin sila ng Panginoon na makapangyarihan. Para mas maintindihan po natin, yung Israel, tingnan niyo po ito. Naintindihan niyo ba? Yung palabas? Ulitin ko. Meron dito palaka at langaw. Tama ba? Ngayon, tingnan natin ano nangyari. Ano nangyari? Ano nangyari? Pwede ba na bitbitin ng langaw, ibailipad ng langaw yung palaka? Pwede o hindi? Imposible yun. Tama ba? Dahil yung langaw, mas napakaliit ito. Tama ba? Kumpara sa palaka. Pero anong pinapakita nito? Bagaman yung bansang Israel, napakaliit na bansa. Gayunman, napakalakas na. Makapangyarihan. Naintindihan po ba natin? Kaya nga sa totoo lang, yung namamahala, kumukontrol sa mga makapangyarihang bansa, ito po yung bansang Israel. Kaya nga sa panahon po natin, hindi lang sila basta nakabalik. Ginawa pa sila ng Diyos na makapangyarihan. Ginawa sila ng Diyos na tanyag. Ginawa sila ng Diyos na, ano po ito, matatalino. Sa totoo lang, hindi ko na nailagay po dito dahil kulang tayo sa time. Sa rank ng mga pinakamatalinong tao, yung nangunguna ay mga Israelita. Doon sa mga sikat na mga pandaigdigang mga school, tulad ng Harvard, yung number 1 palagi, doon sa mga sikat na yun, matataas na mga paralan, ay mga Hudyo. Bakit? Ginawa silang matatalino ng Panginoon. Ngayon, ano naman sa atin ito? Ano naman kung nakapanumbalik sila? Ulitin ko po, napakahalagang bagay yung panunumbalik sa atin ng bansang Israel. Bakit? Sinasabi ng Biblia, isa yon sa tanda ng katapusan ng panahon. At sinabi sa atin ng Biblia, pag-aralan natin yung bansang Israel. Kasi kapag nakita natin na nakapanumbalik na sila, malapit na ang pagdating ng Panginoon. Ngayon, pag-aralan naman natin yung mga tanda ng katapusan ng panahon. Mateo 24:32. Pwede po pakibasa, 3 to 1. Sabi ng Biblia, kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos. Yung puno ng igos dito sa Biblia, palagi itong tumutukoy sa bansang Israel. Sabi ng Biblia, kapag malambot na ang sanga, umusbong na ang dahon, malapit na daw ang tag-araw. Gaya ng binanggit ko po, yung puno ng igos, tumutukoy ito sa bansang Israel. Ang ibig sabihin naman, na umusbong na yung sanga, malambot na yung dahon, ang ibig sabihin nito, malaya na sila, makapangyarihan na ang bansang Israel. At sa panahon natin ngayon, malaya na sila. Tama po ba? Hindi lang sila malaya, makapangyarihan at malakas na sila. Anong ibig sabihin nito? Sinasabi sa atin ng Biblia, malapit na ang pagdating ng Panginoon. Malapit na ang katapusan ng panahon. Bukod dito, tinuro pa ni Jesus sa kanyang mga alagad, ano pa yung ibang tanda ng pagdating niya at ng katapusan ng panahon. At si Jesus, sinagot naman niya yung kanyang mga alagad. Mateo 24 verse 3, ito yung tanong sa kanya ng kanyang mga alagad. Sabi ng mga alagad kay Jesus, samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, lumapit sa kanya ng sarili na ng mga alagad na nagsasabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon. Ang Panginoong Yesus, sinagot niya yung kanyang mga alagad. Ito po ang sabi ng Panginoon. Sabi niya, una,
yung isa sa mga tanda ng katapusan ng panahon bago siya dumating. Tatami ang bulaang Kristo. At naniniwala ako common knowledge na lang ito sa atin. Dahil alam natin, naglipana na yung napakaraming mga tao na nagsasabi, sila ang Kristo. Tama po ba? Dito po sa Biblia, Mateo 24 verse 5, anong sabi? Sapagkat marami ang darating sa aking pangalan na nagsasabi, ako ang Kristo, at ililigaw nila ang marami. Ilan daw po yung ililigaw nila? Marami. Bakit ililigaw yung marami? Dahil hindi nila alam ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Nakatuon lang sila dun sa sinasabi ng tao. Tama po ba? Gaya ng mamang ito. Ang pangalan po niya, si David Koresh. Doon po ito sa Texas, sa Amerika. Sabi niya, siya daw si Kristo. Siya si Jesus. Ang sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Pero alam niyo po anong pinapangaral niya? Bibigyan ko kayo ng kapahingahan, pero ibigay ninyo sa akin ang inyong mga asawa, babae. Ito yung tinuturo niya. At nakakaloko, meron talagang 19 na mga lalaki, binigay yung kanilang asawa sa kanya. Tama po? At sa huli, kung i-search po natin yung patungkol sa kanya, napatunayan, kulto yung grupo nila. Bakit? Ang ginagawa nila, nag-iipon sila ng mga armas, mga granada, mga baril, para saan? Tama po ba? At kinasuhan pa yan ng rape. Kasi minumolestya yung kanyang mga miyembro ng mga babae. Maging child abuse. Bakit? Ang sabi niya, yung sanggol na bagong silang, kapag umiyak, disiplinahin daw. Pwede ba yun? Tama po ba? Yung bagong silang, disiplinahin pag umiyak. Tama po ba? Malaking kalokohan. At sa huli po, ang grupo nila, yung kanina ni David Koresh, nagpakamatay sila. Kasi inuhuli na sila ng FBI. Ang ginawa niya, sinunog yung kanyang sarili kasama yung mga miyembro nila. Nagpakamatay sila. Ito naman, Jesus na taga Siberia. Ito po, taga Brazil naman. Anong pangalan niya? Siya daw si Jesus. Bakit? Ang pangalan niya ay Inri. Di ba doon sa krus may nakalagay sa taas? Ano nakalagay doon? Inri. Tama po ba? Pero alam niyo ba ang ibig sabihin ng Inri? Ano po ibig sabihin ng Inri? Ang ibig sabihin po ng Inri, Jesus of Nazareth, the King of the Jews. Tama po ba? Jesus, siya yung hari ng mga Hudyo. Yun yung ibig sabihin ng Inri. Pero pangalan niya daw Inri, kaya siya si Jesus. Ito naman, Jesus na taga Zambia, sa may East Africa. Ito naman, singer na Jesus. Tama po ba? Ito naman, Jesus na taga Japan. Kasi ang pangalan niya, Jesus Mateyoshi. Siyempre tayo, hindi tayo papahuli. Tama po ba? Sabi niya, siya yung huling pipirma bago makapunta sa langit. Malaking kalokohan. Tama po ba? Pero gaya ng alam po natin, napakarami ng mga tagasunod niya. Pero saan po siya ngayon? Nakakulong. Tama po? Hindi siya si Jesus. Pangalawa, mga digmaan. Dito po sa Biblia, Mateo 24:7, sapagkat maglalaban ang bansa sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Ito yung sinabi ng Biblia. Kaya nga kung makikinig lang tayo sa mga balita, maraming mga bansa anong meron, may mga conflict, naglalabanan. Bakit? Ito yung sinabi ng Biblia. Mga tanda na malapit na ang katapusan ng panahon. US, America, China, Taiwan, Philippines, China. Di ba sinasabi makipaglaban daw tayo sa China? Wala tayong kalaban-laban dyan. Tama po ba? Korea, pareho silang Korea, yung isa North, isa South. Tama po? Eto, tapos na ba? Yung digmaang ito, Russia at Ukraine, tapos na ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin. Tama po ba? Lalo na ito, Palestine, Israel. Kamakailan, napanood natin sa balita, di ba? Nagbombahan itong dalawang ito. India, Pakistan. Hindi ko alam kung tapos na ito. At marami pang iba na mayroong mga digmaan. Bakit? Sinabi ng Biblia, tanda ito ng katapusan ng panahon. Ano pa? Lindol, tagutom, at mga salot. Lucas 21:11. Pwede pong pakibasa. 3 to 1. Ano daw po yung sabi ng Biblia? Magkakaroon ng malalakas na lindol. Sa iba't ibang dako, magkakaroon ng tagutom at mga sakit, salot. Yung salot ito po ay
sakit. Kaya nga, tingnan po natin ito. Yung nakikita natin dito na na larawan, yung may mga ilaw na ito, yan yung mga lugar na nililindol sa buong mundo natin. 15 years ago na po ito. At sa panahon natin, higit na marami na. Tama po ba? At hindi lang yun. May nagsabi, noon din naman, nililindol na. Yes, nililindol na noon. Pero sa panahon natin ngayon, yung lindol, mas marami na. At higit na malalakas na. Tama po? Bakit? Upang gisingin yung mga tao. Malapit na siyang dumating. Ito lang po yung mga iilan sa mga nangyaring lindol sa kasaysayan sa mundo natin. Yung nung last year, pagpasok ng taon, dilindol kaagad yung Japan. Tama po ba? 7.6. Yung Taiwan din. Ito naman po, nung pagpasok ng taon natin, 2025. Malalakas. Ito, kamakailan lang, yung nangyari sa Russia. Tama po? Yung 8.7. Ito naman, kamakailan lang din. Kailan po ito? Nung huling araw ng September. September 30 sa Cebu. Tama po ba? Gaano kalakas ito? 6.9 na lindol. Hindi lang yon. Nung October 9, ano nangyari? Sa La Union naman, 4.4. At kinabukasan, October 10. Saan po nangyari? Doon sa Davao. 7.6 na lindol. Tama ba? At sa totoo lang, bakit nangyayari ito sa panahon natin? Ginigising na ng Diyos yung mga tao. Bakit yung mga tao? Sobrang abala sila. Hindi ko alam kung nakita ninyo sa Facebook. Yung nangyari sa, I think sa Cebu yata, sa Cebu o sa Davao. May isang seaman. Sabi niya, ang caption niya doon, yung pinaghirapan niya ng 12 years na uwi sa wala. Bakit? Yung malaking bahay na patayo niya, yung kotse niya, ano nangyari? Nadaganan nung bahay niya. Dahil sa lindol, ano nangyari? Nawala lahat. Tama po? Anong nais ipakita ito sa atin ng Diyos? Ano man ang pinaghirapan natin sa mundong ito, pwedeng mawala yon sa isang iglap. At hindi ito yung lahat-lahat sa atin. Tama ba? Bakit? Yung buhay natin sa mundong ito, pansamantala lang ito. Paghahanda lang ito para sa susunod na buhay. Tama ba? Magkaroon man tayo ng lahat ng mga kayamanan sa mundong ito. Pero ang hindi natin may pagkakaila, darating sa atin ang kamatayan. At kapag dumating sa atin ang kamatayan, nakapaghanda ka man para dito sa mundo, nakapaghanda ka man para sa katawan mo, bakit? Merong St. Peter's plan. Tama ba? Ano yung St. Peter's plan? Para sa katawan. Para sa paglilibing. Tama ba? Insurance. Nakabili ka ng insurance. Hindi yan yung paghahanda na tinutukoy ko. Ang paghahanda na kinakailangan nating paghandaan, yung patungkol sa kaluluwa natin. Wala man tayong insurance, pero dapat magkaroon tayo ng assurance. Anong ibig sabihin ng assurance? Yung kasiguruhan na talagang makapasok tayo doon sa langit. Tama po ba? Kaya nga yung Diyos, anong ginagawa niya sa lahat ng mga tao? Ginigising niya sa pamagitan ng mga sakuna, sa pamagitan ng mga bagay na nangyayari sa mundo natin upang matauhan ang tao at pag-isipan ano yung higit na mahalaga. Naintindihan po ba natin? Kaya nga hinahayaan ng Diyos na mangyari ito. At sunod, taggutom. Ito po, sa bansa natin, hindi ito natin masyadong nararanasan. Minsan nakakaramdam tayo ng gutom pero hindi pa ganun kalala. Ito po, lalo-lalo na sa Africa. Sabi po, ayon sa survey, 35,000 namamatay araw-araw. Hindi dahil sa aksidente, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gutom. Tama po? Tingnan niyo po yung batang ito. Ito po sa Africa. Kaya nga sabi nila, bawat 7 segundo, isang bata ang namamatay dahil sa kakulangan ng pagkain. Ang larawan na ito, ang ibig sabihin po ng hunger belt, yung mga lugar na nakakaranas ng tagutom. Kabilang din yung bansa natin dyan. Ito po, Pilipinas. Pero hindi pa ganun kalala yung nararanasan natin, hindi gaya ng sa Africa at sa ibang mga bansa na mahihirap kaysa sa atin. Gaya nito, sa legend dito na nakalagay, ano pa lang yung meron sa atin? Moderate pa lang. Ibig sabihin, maliit pa lang, mababa pa lang. Tama po ba? Sakto lang. Pero darating ang panahon, mararanasan din natin yung sobrang gutom dahil walang pagkain. Sinasabi ng mga eksperto, bakit nauubos yung pagkain? Bakit nagkakaroon ng shortage sa pagkain? Ito ay dahil sa global warming. Bakit? Bakit po? Di ba? Dahil sa sobrang init, yung mga pananim, hindi na tumutubo ng maayos,
hindi na nakakaani ng maayos. Tama ba? At bukod pa doon, napakarami mga sakuna ang nangyayari. Yung maging yung mundo natin nahihilo na. Tama po ba? Anong ibig sabihin na nahihilo na? Yung mga nangyayari. Dati, napipredict pa natin yung panahon ng tag-init, yung panahon ng tag-ulan. Tama po ba? Pero ngayon, hindi na natin mapredict. Kaya nga yung mga nagtanim, kapag nagkaroon ng baha, anong nangyayari doon sa pananim nila? Sayang. Hindi mapakinabangan. Bukod pa doon, pollution. Ito yung nakaka-apekto pa kung bakit nagkakaroon ng shortage sa pagkain. Tama po ba? Kaya nga noon, inutusan yung bansa natin, anong sinabi? I-phase out lahat ng mga jeep. Bakit? Malaki yung ambag ng bansa natin sa pollution, sa hangin. At dahil anong kawawa? Yung Africa, kasi sa kanila bumabagsak yung pollution. Kaya nga tingnan nyo yung lupa nila, tiga. Tama po ba? At isa pa, lalo na sa bansa, ay sa probinsya natin, dito sa Cavite. Anong ginagawa nila? Alam niyo yung tinatawag na land conversion? Yung dating agrikultura, dating pagkain, pananim, yung itinatanim, palay, anong ginagawa nila? Kino-convert nila. Yung dating agrikultura, kino-convert patungong pabahay. Tama po? Dati ang nakatanim palay, pero ngayon, ano na nakatanim? Bahay. Tama po ba? Dumadami yung bahay, pero nauubos ang pagkain. Nagtataka ako dito sa Cavite, napakarami mga pabahay, wala naman tao. Tama ba? Pero nung tinanong ko, lalo na doon sa amin sa Metansa, meron dong lugar na tinatawag ay Anyana. Sabi nila, habang dumadaan kami doon, nagtanong ako, dati bang taniman ito? Sabi nila, dati daw palayan. Pero ngayon, ginawa ng subdivision. Tama po ba? Kaya nga dahil dito, darating ang panahon, mararanasan din natin yung tagutom. Dahil wala nang pagkain. Sunod, salot o mga sakit. Ito yung sinasabi ng Biblia. Hindi na natin kailangan i-explain ito. Ayon sa balita, yung AIDS, sa bansa natin, pumalo ito. Tumaas ng ilang porsyento. Kung nanonood kayo ng balita, ilang porsyento tumaas yung AIDS sa bansa natin? Ilan? Ilang percent? Ilang percent po? Kung nanonood kayo ng balita, yung tumaas yung AIDS sa bansa natin, ilang porsyento? Nanonood ba kayo ng balita? O pinapanood ninyo, puro mga, ano po, iba yung pinapanood natin. Makinig din kayo ng balita. Kung nakikinig kayo ng balita, malalaman natin yung sinasabi ng Biblia ay talagang totoo. Tama po? Sinasabi po, 500% yung itinaas ng AIDS dito sa bansa natin. Ay, di ko lang sure kung yung sinasabi yung edad na tinatamaan nito, I think, di ako sure, kung 12 years old, o mas bata pa, yung tinatamaan ng AIDS. Tama po ba? At hanggang ngayon, wala pa itong gamot. Tama po? At napakarami pang mga sakit. Ito po, yung COVID, din natin kailangan explain kung gaano kalala yung naging pinsala nito. Tama ba? Nasugpo na ba natin ito? Hanggang ngayon, hindi pa rin. Nagkaroon lang ng vaccine. Pero alam niyo po, sabi ng mga eksperto, makagawa man tayo ng vaccine para sa COVID-19, meron at meron paling lalabas na panibagong COVID-19. Mas malakas, mas nakakapinsala, mas nakakamatay. Tama po ba? Bakit? Dahil nais ng Diyos na pag-isipan natin ng maigi, lahat ng mga bagay na nangyayaring ito ay tanda na ng kanyang pagdating. Yung monkeypox, swerte tayo, walang sino man sa atin ang tinamaan ito. Tama ba? At napakarami pang sakit. Sunod, sabi ng Biblia, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, yung pag-ibig ng marami ay lalamig. Anong ibig sabihin nito? 24 sa Mateo, verse 12, basahin natin ang sabay, 3 to 1. Dahil sa paglaganap ng kasamaan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Anong ibig sabihin ng pag-ibig ng marami ay lalamig? Tingnan natin yung mga tao sa panahon natin ngayon. Alam niyo po sa Biblia, inilarawan kung anong ugali na ng mga tao sa panahon natin ngayon. Dito po sa ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 1 hanggang 4. Basahin muna natin yung verse 1 hanggang 2. Basahin niyo po, 3 to 1. Pwede po palakasan. Basahin natin, 3 to 1.
verse 3 hanggang 4. Ito mismo, sa panahon natin ngayon, ganito na ang pag-uugali ng mga tao, especially yung mga kabataan. Tama ba? Sabi ng Biblia, suwail sa, kanino? Suwail daw sa magulang. Matitigas ang ulo. Tama ba? Yung mga kabataan ngayon, ayaw nilang turuan sila. Tama ba? Kapag pinagalitan sila, ano nangyayari? Naglalayas. Tama po, matitigas ang ulo. Bakit? Unang-una sinabi ng Biblia, maibigin sa sarili na yung mga tao. Tama ba? Unang-una, gaya nito, sabi, sa huling araw. Kailan yan? Sa panahon natin ngayon. Yung mga tao, magiging maibigin sa kanilang sarili. Kaya nga kung manonood tayo ng balita, patayan dito, patayan doon, tama ba? Yung mag-asawa naghihiwalay, mismo nagpapatayan, magulang, anak, pinapatay, magulang, anak, nire-rape. Tama po ba? Bakit? Wala nang pag-ibig. Ito viral noong 2020. Tama ba? Yung isang pulis, pinatay yung mag-ina. Tama po ba? Ito rin. Napanood niyo ba yung balitang ito? Yung nasa bus? Sino po yung suspect dyan? Nag-utos na patayin. Ito yung nanay niya. Yung suspect kasi yung anak na lalaki. Binayaran niya ito, pinatay yung kanyang ina. Ito ka-live-in partner ng nanay niya, yung katabi. Tama po ba? Pero pinapatay niya. Bakit? Dahil nag-away sila ng nanay niya. Dahil kinasuhan daw ng nanay yung anak niya. Tama po? Kaya anong nangyari? Gumanti yung anak, pinapatay ang ina. Kayo, kaya niyo bang gawin ito? Maaaring sabihin natin hindi. Pero kapag nabigyan kayo ng pagkakataon, marahil, maaari ring magawa. Tama ba? Bakit? Ulitin ko, sinasabi ng Biblia, yung mga tao sa panahon natin ngayon, sobrang sama na. Naintindihan ba natin? May bigin sa kanilang sarili. Ito naman, ako mismo napanood ko yung balitang ito. Napanood nyo rin ba yung balitang yan? Dito po, nung umpisa, kasi yung babae dyan, pinatay. Tama ba? Natagpuan sa gilid ng kalsada. Sa may Rizal po yan. Ano nangyari? Nagpa-interview yung lalaki. Kasi napanood ko ito habang nagdi-dinner kami. Sabi ko kay Sister Joy, sa misis ko, parang may problema sa lalaking ito. Kasi habang ine-interview siya, sabi nung reporter, Sir, pwede ka bang magbigay ng mensahe para doon sa pumatay sa asawa mo? Ano sabi niya? Mahuhuli ka rin. Sumuko ka na. Nung sinabi niya yun, sabi ko kay Sister Joy, parang may problema. Parang siya yung suspect. Kaya nga alam nyo, kinabukasan, sumuko siya. Siya yung pumatay. Naintindihan ba? Bakit daw pinatay niya? Dahil sa selos. Tama po ba? Napakaraming ibalita natin ngayon. Nagpapatayan dahil sa selos. Tama po ba? Wala nang pag-ibig. Ito naman sa Pampanga. Pinatay. Yung mag-asawa namatay. Nakaligtas dyan yung kanilang anak at yung pamangkin. Bakit pinatay? Dahil sa utang. Magkaibigan pa yan. Magkasosyo sa negosyo. Tama ba? Pinapatay nung kasosyo sa negosyo. Ito naman sa Cebu. Buong pamilya, pinatay. Ang suspect, yung pumatay, yung tatay. Tama ba? Bakit? Alam niyo, ang pinatay, yung asawa niya, yung panganay na anak, at yung bunso. Tatlo yung anak nila. Yung gitna, maswerte. Alam niyo kung bakit? Dahil pumasok sa eskwela. Kung hindi yun nakapasok, marahil patay din yun. Tama po ba? Bakit nagiging ganito na? Ulitin ko, iilan lang ito sa mga kwentong nangyayari sa paligid natin ngayon. Tama po ba? Bakit? Wala nang pag-ibig. Ito naman, dahil may hilig kayo sa mga social media, nanonood kayo ng mga platform. Tama po ba? Sa social media. Ito, viral. Napanood nyo ba? Napanood po ninyo? Ano nangyari sa kanya? Ito po sa Mexico, nanonood ba kayong balita? Napanood nyo? Habang nagla-live siya, pinagbabaril.
Bakit? Sino yung bumaril sa kanya? Kaibigan niya pa. Bakit pinatay? Dahil sa inggit. Tama po ba? Bakit ganoon? Ulitin ko po, wala nang pag-ibig. Kung pumatay ngayon yung mga tao, para na lang hayop yung pinapatay nila. Tama po ba? Bakit? Wala nang pag-ibig. Yes, maaaring sa atin, wala lang ito kasi walang kinalaman sa atin. Tama ba? Pero paano kung isa yan sa mga kamag-anak ninyo? Tama po ba? Kaya nga, kailangan nating pag-isipan ng maigi. Ulitin ko yung mga tao. Sa panahon natin ngayon, may bigin sa kanilang sarili. Wala nang pag-ibig. Kaya nga, dun sa mga mag-asawa, ano nangyayari? Iiwan yung pamilya para sumama sa may ibang pamilya na. Tama po ba? Bakit? Wala nang pag-ibig. Nagkainitan lang, nagkatinginan lang, sa kalsada, ano mangyayari? Road rage na kagad. Tama ba? Nabangga lang, init na agad. Tama po ba? Bakit? Ulitin ko po, wala nang pag-ibig. At isa pa sabi ng Biblia, yung paglaganap ng Ebanghelyo. Mateo 24:14, basahin din natin ng sabay, 3-1. Opo, maging sa sandaling ito, hindi lang din tayo yung nagdadaos ng youth camp. Sa marami pa nating churches, nagdadaos din sila. Bakit? Para bigyan ng pagkakataon na maunawaan din nila yung magandang balita. Kapag napuno na yung bilang ng mga taong maliligtas, darating na ang wakas. Kaya maging sa atin dito, hindi tayo sigurado dito kung lahat tayo dito makakapunta sa langit. Tama ba? Hindi natin sigurado. Pero just in case, may maiwan. Wala kayong may dadahilan sa Diyos. Bakit? Binigyan kayo ng Diyos ng pagkakataon. Ang problema, hindi nakinig ng mabuti. Hindi sineryoso. Tama ba? Ulitin ko po, yung ginagawa natin, hindi tayo naglalaro dito. Hindi tayo tinatakot ng Biblia. Binibigyan kayo ng Diyos ng pagkakataon. Naintindihan po ba? Pagkakataon upang mahanap ano yung sagot sa problema natin sa kasalanan. Ano po yung sagot? Yung Ebanghelyo. Yung Ebanghelyo, pag-aaralan po natin ito sa huling session natin. At gaya ng pinag-aralan natin kanina, totoo lang, panghuli na ito. Yung panunumbalik ng bansang Israel. May bansang Israel na ba sa atin ngayon? Meron na. Hindi lang basta meron. Malakas na sila, makapangyarihan, mayaman, tama po ba? Kontrolado na nila yung buong mundo nang hindi natin namamalayan. Kaya sa totoo lang, ano sinasabi sa atin ng Biblia? Nakita na natin lahat ng tanda na binanggit ni Jesus. Ano na lang ang kulang? Ang kanyang pagdating. Alam niyo po, maging sa sandaling ito, pwedeng dumating si Jesus. At kapag dumating si Jesus, alam niyo kung anong mangyayari? Nakalagay sa Biblia, anong mangyayari pag dumating si Jesus? Mateo 24:33 hanggang 34, basahin natin ang sabay, 3-1. Gayon din naman kayo, kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya ay malapit na, nasa mga pintuan na. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ano yung sinabi ni Jesus? Na kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, yung mga tanda na binanggit niya. Nakita na natin o hindi pa? Nakita na. Tama ba? Nangyari na lahat ng tanda na binanggit ni Jesus. Ang kulang na lang, ang pagdating niya. Kaya anong kailangan natin gawin? Kailangan natin maghanda. Bakit? Hindi natin alam kailan darating si Jesus. Kaya sana, bago siya dumating, anong kailangan mangyari sa atin? Maghanda tayo. Nasiguruhin natin na pag dumating siya, makakasama tayo. Kasi alam niyo po, sinasabi ng Biblia, pag dumating si Jesus, ang kukunin niya lang yung tunay na nagkaroon ng kaligtasan. Yung tunay na naipanganak na muli. Naintindihan ba natin? Kaya nga, kailangan nating siguruhin. Gaya ng paulit-ulit na sinabi ko, maging sa atin ng mga brothers and sisters, kailangan nating siguruhin na talagang nagkaroon na tayo ng kaligtasan. Dahil kung hindi, pag dumating si Jesus, kung yung kaligtasan na sinasabi na mayroon tayo ay sa isip lang, sa utak lang, hindi kukunin ni Jesus yung nagkaroon ng kaligtasan sa utak lang. Naintindihan po ba? Kailangan siguruhin natin na nagkaroon talaga tayo ng kaligtasan. Pag dumating si Jesus, ulitin ko, yung kukunin niya lang yung mga taong tunay na nagkaroon ng kaligtasan. Mateo 24:40 hanggang 41, basahin natin, 3-1.
Kaya may dalawang taong pupunta sa bukid. Ang isa ay kukunin at ang isa ay iiwan. May dalawang babaeng magtatrabaho sa isang gilingan. Ang isa ay kukunin at ang isa ay... Ang tawag po dito ng mga biblical scholars ay rapture. Sa Biblia, wala tayong makikita na salitang rapture. Ang ibig sabihin ng rapture, ganito. Pag dumating si Jesus, kukunin niya lang yung mga taong naligtas. Kaya nga sabi dito, habang nagtatrabaho sila, maaaring dumating si Jesus. Kaya habang nasa bukid sila, kukunin yung isa. Tama ba? O habang nagtatrabaho sa gilingan, kukunin sila. Kasi ligtas sila. Pero yung hindi ligtas, ano mangyayari sa kanila? Iiwan sila. Dito rin sa Lucas, same lang ang ibig sabihin po nito. Pero magkaiba yung binabanggit dito ng Biblia. Lucas 17:34 hanggang 35. Bakit? Sinasabi dito, may dalawa na natutulog sa higaan. Tama ba? At yung isa naman nagkatrabaho. Bakit? Yung mundo natin, gaya ng alam natin, sa ngayon, ano sa atin dito? Maghahapon na, paggabi na. Tama ba? Pero sa kabilang panig ng mundo, ano sa kanila? Paumaga. Tama ba? Just in case dumating si Jesus, sa atin ay gabi. Maaaring natutulog tayo. Tama po? Kung naligtas ka, habang natutulog ka, kukunin ka ni Jesus. At kung umaga naman sa atin, kung naligtas ka, habang nagtatrabaho, habang nasa school, o habang kung ano yung ginagawa natin, kukunin tayo ni Jesus. Maliwanag ba? Dahil yung pagdating ni Jesus, sabay itong mangyayari. Sa atin umaga, sa kabila gabi. O kaya naman sa atin gabi, sa kabila umaga. Maliwanag po ba? Ganito darating si Jesus. At ulitin ko, yung kukunin niya lang ay yung tunay na mga naligtas. Parang ganito. Magkasama, nagkatrabaho. Tama po ba? Dito naman, gabi, natutulog. Kaya nang dumating si Jesus, kinuha niya yung mga taong naligtas. Tama po ba? Unang Thessalonica 4:16 hanggang 17, ganito yung mangyayari. Bababa si Jesus hindi sa lupa, kundi sa papawirin lang, upang salubungin yung mga taong naligtas. Parang ganito po. Darating si Jesus, sasalubungin niya. Kukunin niya sa lahat ng panig ng mundo yung mga taong naligtas. Intindihan po ba natin? Kaya nga, bago mangyari ito, ulitin ko, sana siguruhin natin na talagang magkaroon tayo ng kaligtasan. Hindi lang sa isip, kundi talagang tunay na nagkaroon tayo ng kaligtasan. Magkaiba yung ibig sabihin ng knowing sa having. Naintindihan niyo po ba? Anong ibig sabihin? Ano pong ibig kong sabihin? Iba ang ibig sabihin, nalaman mo lang ang kaligtasan kaysa nagkaroon ka ng kaligtasan. Malaki ang pinagkaiba noon. Naintindihan po ba? Dahil nalaman nila, kaya rin nilang sabihin, si Jesus dumating upang iligtas ako. Tama po ba? Alam din nila. Pero iba, yung mayroon. Naintindihan po ba natin? Kaya nga, kailangan nating suriin yung sarili natin. Habang nakikinig tayo, maaaring tumatawa tayo, alam ko na yan. Napakinggan ko na yan. Kaya nga, alam mo. Tama po ba? Pero ang problema, paano kung wala? Malaking problema yun. Naintindihan ba natin? Kaya nga, ito yung totoo, bakit buhay pa tayo. Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon. Kaya nga sana, pag-isipan natin ito ng maigi. Ulitin ko, hindi natin pwedeng ipagyabang bata pa naman ako. Tama po ba? Marami namamatay na kabataan pa. Hindi natin sigurado kung bukas buhay pa tayo. O maging mamaya, hindi natin sigurado kung meron pa tayong mamaya. Naintindihan po natin? Kaya nga hanggat binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon, tiyakin natin, siguruhin natin na tunay na magkaroon tayo ng kaligtasan. Kasi just in case na dumating si Jesus, kukunin niya lang yung mga taong nagkaroon ng kaligtasan. At yung wala, iiwan niya sila. Parang ganito. Maaaring dumating si Jesus, saan lugar po ito? Sa church. Tama ba? Maging sa lugar natin, maaaring dumating si Jesus. Tama ba? Ito, maswerte pa, marami yung kinuha sa kanila. Kakaunti lang yung naiwan. Tama ba? Maaaring ang mga taong ito talagang masigasig na naglilingkod sa Diyos. Dumadalo bawat Sunday, naglilingkod, may ministry, pero yung problema, naiwan sila. Tama po ba? Bakit? Nalaman lang nila. Pero hindi sila nagkaroon ng kaligtasan. Ito po yung malaking pinagkaiba. Kaya ulitin ko, kailangan nating suriin ng maigi ang sarili natin. Dahil kung hindi, darating si Jesus. At kapag dumating si Jesus, na hindi tayo nagkaroon ng kaligtasan, may iwan at may iwan tayo
Naiintindihan niyo po ba? Ngayon, bigyan ko kayo ng halimbawa, paano mangyayari yun? Parang ganito po. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24, verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Alam niyo, maswerte sa kanila. Madami. Tama ba? Meron dito yung lalaki nakapula. Tingnan niyo po yung ginawa niya. Alam niyo, kahit anong gawin niya, umiyak mo man siya ng dugo dyan. May pagkakataon pa ba? Wala na. Bakit tapos na? Tama po? Gayon sa atin. Yung mga tao sa panahon ni Noe, pag-isipan natin, ganyan-ganyan. Sabi ng Biblia, yung pagdating ni Jesus, gaya ng kung paanong yung ginagawa ng mga tao sa panahon ni Noe. Anong ginagawa nila? Kumakain, umiinom, nag-aasawa, pinag-aasawa, nagtatanim, nagtatayo. Ganito yung ugali ng mga tao bago dumating ang baha. Hindi nila naintindihan? Hanggang sa dumating yung baha at namatay silang lahat. Bakit? Hindi nila pinag-isipan yung salita ng Diyos. Same sa panahon natin. Marami mga tao na ikinig ng salita ng Diyos. Pero yung problema, hindi nila binibigyan ng pansin yung salita ng Diyos na narinig nila. Tama ba? Ulitin ko, hindi ko kayo tinatakot. Ito yung sinasabi ng Biblia. Paano kung mangyari ito? Paano kung ngayong sandali mangyari ito? Kaya nga sabi, handa na ba kayo? Kaya nga, paano po kayo? Handa na ba? Handa na? Ito yung kailangan nating pag-isipan ng maigi. Ulitin ko, iba yung nalaman lang yung kaligtasan sa nagkaroon ng kaligtasan. Tama po? At just in case, may maiwan. Pag-aralan natin, ano yung mangyayari doon sa mga maiiwan? Dahil binanggit na rin sa Biblia. Doon sa mga maiiwan, doon sa mga hindi nakasama, sa pagdating ni Jesus, ganito yung mangyayari sa kanila. Sila yung tatanggap ng marka ng demonyo. Ito po yung 666. Pagdating ni Jesus, ano po yung mangyayari? Gaya dito, gaya ng alam natin, yung sentro ng kasaysayan ng tao ay si Jesus. Tama po? Mula nang mamatay si Jesus, hanggang sa bago siya dumating, ano pong tawag dito? Panahon ng mga hintil. Bakit panahon ng mga hintil? Sa totoo lang, yung kaligtasan, nakadesign ito para sa mga Hudyo. Pero yung problema, tinanggihan nila. Pinatay nila si Jesus. Tama po ba? Hindi nila pinakinabangan yung plano ng Diyos na kaligtasan. Kaya nga, nailipat sa mga hintil. Sino yun? Sa atin. Kaya nga dito, yung panahon natin ang tawag, panahon ng mga hintil, panahon ng biyaya. Bakit? Yung kaligtasan, biyaya ito ng Diyos. Kaloob ng Diyos. Nasa atin na lang kung tatanggapin natin o hindi. Tama po ba? At the same time, sa panahong ito, yung mga Hudyo, nasa pangangalat, bumabalik sila sa kanilang sariling bansa. Maliwanag ba? At sinabi ni Jesus, babalik siya. Pero bago siya bumalik, mangyayari muna yung mga tanda na binanggit niya. Nangyari na o hindi? Nangyari na. Tama po ba? Inisa-isa natin kanina, lahat ito nangyari na. Kaya anong ibig sabihin? Anytime. Pwedeng mangyari yung pagdating ni Jesus. Kukunin niya yung mga taong naligtas. Kapag nangyari na ito, papasok agad tayo sa tinatawag na 7 years tribulation. Anong ibig sabihin naman yung 7 years tribulation? Sa unang 3 kalahating taon, anong mangyayari doon? Magkakaroon ng peking kapayapaan. Bakit magkakaroon ng kaguluhan? Bakit? Napakaraming mga tao sa isang iglap, nagsiwalaan. Tama ba? Kaya nga ano sabihin nila? Magkaroon na lang tayo ng isang gobyerno. Maliwanag po ba? At isa pa, sa panahong ito, dito rin maliligtas yung mga Israelita. Yung 144,000 na mga Israelita. Sila po yung nakalagay doon sa Revelation chapter 7. Sa pagkakataong ito,
Yung may pagkakataon lang na maligtas, wala nang hintil na maliligtas dyan. Yung maliligtas na lang dito, mga Israelita. Maliwanag po ba? Kaya nga yung pagkakataon lang natin hanggat hindi pa dumarating si Jesus. Dahil kapag dumating na si Jesus, wala nang pagkakataon para sa atin. Maliwanag po ba? Tandaan niyo po, sinasabi ng Biblia, sa 7 years tribulation, ang maliligtas na lang doon, mga Israelita. 144,000 ang mga Israelita. At pagkatapos ng una't 3 kalahating taon, doon na magpapakita si Antichrist. At doon uutusan niya lahat ng mga tao na magpatatak. Yung marka ng demonyo, yung 666. Tama po ba? Nung pumutok yung COVID, natatawa ko. Alam niyo kung bakit? Marami mga tao ayaw magpabakuna. Magpabaksin tungkol sa COVID. Bakit? Sabi nila, yan na daw yung 666, yung bakuna. Tama po ba? Yung vaccine sa COVID, 666 daw yun. Malaking kalokohan po. Hindi po yun totoo. At pagkatapos na yung pangalawang 3 kalahating taon, mangyayari na yung huling digmaan sa mundo natin. Pinaghahandaan na ito ng mundo natin. Ang tawag dito, World War III. Sa World War I may nanalo. Sa World War II may nanalo. Tama po ba? Pero sa World War III, walang mananalo. Bakit? Patay lahat. Tama po ba? Anong gagamitin? Apoy. Mamaya ipapaliwanag ko po ano yung gagamitin doon sa huling digmaan. Pagkatapos, babalik ulit si Jesus sa mundo natin. At mapasok tayo sa tinatawag na Millennial Kingdom. 1,000 years, sa loob ng 1,000 taon, maghahari si Jesus. At pagkatapos, pupunta na tayo sa walang hanggan. Walang hanggang langit, walang hanggang impyerno. Tama po ba? Pero ngayon, ano mangyayari doon sa 7 years tribulation? Ulitin ko po, magkakaroon ng one world government. Kilala niyo po yung dating presidente natin, si Ramos. Patay na siya, tama ba? Pero sumulat siya ng isang aklat. Sabi niya, hindi ko sure kung anong year, na-interview siya. At doon sa interview, sabi niya, 15 to 30 years, magkakaroon tayo ng one world government. Sinabi niya yun. Tama po ba? Bakit? Alam niya rin yung sinasabi ng Biblia. Tama po, hindi ko alam kung ligtas siya o hindi. Pero totoo, maging ang mundo, pinaghahandaan na ito. Tama po ba? Yung takbo ng mundo natin papunta na doon. Kaya anong kailangan natin gawin? Maghanda. Hanggang sa panahon natin ngayon, gumagamit tayo ng pera. Tama ba? At nung pumutok yung COVID, ano po yung nangyari? Kapag nakakaluwag-luwag ka, meron kang credit card. Meron ba kayong credit card dito? Meron? Sa mga nagtatrabaho, may credit card ba? O credit lang ang meron? Tama po. Nung pumutok yung COVID, na-introduce sa atin ang cashless society. Tama po ba? Kaya nga, anong ibig sabihin nito? Kahit wala kang cash, pero meron kang e-wallet, pwede kang gumawa ng transaction. Kung meron kang Paymaya, PayPal, GCash, tama po ba? At kung ano-ano pang mga e-wallet. Na-introduce sa atin ito nung pumutok ang COVID. Tama po? Bakit? Upang ihanda yung pag-iisip ng mga tao sa panahon ng 7 years tribulation. Kaya kahit ngayon, may cellphone ka lang, may e-wallet ka, may GCash ka, pa-QR na lang, scan na lang, pwede kang bumili. Pwede kang gumawa ng transaction. Tama po ba? Pero sa panahong iyon, hindi na kailangan ng pera. Tama po ba? Ano lang ang yung meron? Dahil sa panahong iyon, anong gagawin ni Antichrist? Sasabihin niya sa lahat ng mga tao, magpatatak na kayo. Tama ba? At saan tatatakan? Nakalagay din mismo sa Biblia kung saan tatatakan. Dito po, Apocalypse 13, 16 hanggang 18, basahin natin ang sabay, 3 to 1. At ang lahat, ang hamak at ang dakila, ang mayayaman at ang mga dukha, ang mga malaya at ang mga alipin ay pinalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa loob, upang walang sino mo makabili o makapagbili, maliban na ang may tanda. Sa makatuwid ay ng pangalan ng halimaw o ng bilang ng pangalan nito. Kailangan dito ang karunungan. Ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw, sapagat ito ay bilang ng isang tao. Ang bilang nito ay 666. Sa English, 666. Tama po ba? Sabi ng Biblia, sa panahong iyon,
Sasabihin ni Antichrist, tatatakan yung mga tao na maiiwan. Saan daw tatatakan? Saan? Sa kanang kamay. O kaya naman, sa noo. Yung Biblia po, napaka-accurate ng Biblia. Bakit kanan? Sa totoo lang, ayon din sa science, yung mga tao sa kaliwa, may mga tao kasi na nagkakapareho ng veins, ugat. Sa kaliwa, meron. Pero yung kanan, unique. Bawat isa sa mga tao. Naintindihan ba natin? Yung kanan, unique. Naintindihan ba? At sabi ng Biblia, kung hindi sa kanang kamay, saan naman? Sa noo. Bakit naman sa noo? Maaring sa panahong iyon, may mga tao nagkatrabaho, yung kanang kamay nila naputol, tama ba? O kaya naman may pinanganak na may kapansanan, walang kanang kamay, pero may noo. Tama po ba? Kaya anong gagawin sa kanila? Sa noo sila tatatakan. Ano naman yung magiging password nila? Yung kanilang, yung itim ng mata, yung iris. Tama po ba? Ito yung magiging password. Bakit? Sinasabi, bawat isa rin sa atin unique yung iris natin. Maliwanag po ba? Walang magkakapareho. Kaya nga yun ang magiging password. Pero nung COVID, ulitin ko, sinasabi nila, yung vaccine, yan daw yung 666. Tanong ko, meron ba tinatakan sa inyo? Meron ba tinurukan sa inyo sa noo? Saan kayo tinurukan? Sa balikat. Tama po ba? Pero meron ba tinurukan sa noo? Wala. Tama po ba? Bakit ganun yung pag-iisip nila? Hindi nila alam yung sinasabi ng Biblia. Maliwanag po ba? So anyway, sa panahon natin ngayon, ang naririnig lang natin, Hoy, pumunta na kayo sa barangay. Kung may mga alagang aso, pabaksin. Tama ba? Pero darating yung panahon. Anong i-announce? Pumila na kayo. Tatatakan na kayo ng 666. Tunay na mangyayari po ito. Dahil sinabi ng Biblia. May mga nagsasabi, ay, hindi ako tatanggap niyan. Kasi alam ko na. Tama ba? Dahil napakinggan sa Bible seminar, sabi nila, hindi kami tatanggap. Alam niyo po, hindi man kayo tumanggap, impyerno na rin ang punta ninyo. Maliwanag ba? Impyerno na rin. Wala nang pagkakataon. Yung pagkakataon lang natin hanggat hindi pa dumarating si Jesus. Maliwanag po ba? Kaya nga, bago siya dumating, anong kailangan natin gawin? Mahanap natin ang solusyon sa problema natin sa kasalanan. Pagkatapos nito, ano po yung mangyayari? Bago yon, familiar na ba kayo yung sa ngayon, nabalita na rin ito, yung world na company, yung mga nag-scan ng iris. Tama po? Nung umpisa lang, ang familiar lang sa atin yung mga RFID. Tama po ba? Yung nilalagyan ng RFID, yung sasakyan. Alam niyo po, yung hayop, meron na rin. At maging meron na rin kumpanya na naglagay ng RFID chip sa kamay nila, pero sa kaliwa. Ang sabi ng Biblia, sa kanan. Tama po ba? Pero yung meron, sa panahon natin ngayon, yung RFID sa kamay, sa kaliwa. Pero hindi pa ito yung totoo. At sa panahon natin ngayon, panoorin po natin ito para magkaroon tayo ng idea. Yung iris scanning. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Cheryl, allows you to create an anonymous Nandito ng mata ng tao. Gamit ang camera ng orb, ini-scan ang iris o yung may kulay na bahagi ng mata. Para saan ba ito? Ayon sa kumpanyang World, ang iris scanning ay makatutulong para malaman kung totoong tao ang katransaksyon mo online. Lalo ngayon, laganap ang artificial intelligence o AI at mga deepfake. It's designed to help you solve for scams and deepfakes online. So it allows you to create an anonymous digital passport that you can use kind of like an advanced CAPTCHA, and it's meant to help humans navigate an AI world. Alam niyo ba, isa sa mga nagtatag ng iris scanning ay CEO ng kumpanya ng OpenAI na may likha rin ng ChatGPT na si Sam Altman. Pero teka, safe ba yan? Ayon sa kumpanya, wala silang kinukuhang biometrics at impormasyon mula sa taong magpapascan. Hindi rin daw nila ini-store ang larawan ng nakunang iris. Kung gayon, paano ba magpa-iris scan? maaaring magparehistro ang edad 18 pataas. Ang kailangan lamang gawin ay mag-download ng application at magpabook ng appointment at saka pumunta sa site. At matapos nga yan, magkakaroon ng maiksing orientation at saka maaari ka na magpa-verify at ipascan ang iyong iris sa tinatawag na orb o yung camera.
May matatanggap daw na 39 tokens cryptocurrency ang magpapaska na convertible sa cash gamit ang digital wallet. Approve naman kaya sa ating mga kapatid? Para rin po mas secure po yung identity ko as a person. Marami rin pong mga scammer po. Sabi po may World ID. Excited naman din ako sa World ID. Kung magpunta ka sa ibang bansa, safety lang. Sabi ni nanay, excited na daw siya para magkaroon ng World ID. Tama po ba? Pero di nila alam yung katotohanan. Sinasabi nila, hindi ini-store yung information nila. Kasi nungalingan po yun. Tama po ba? Gagawin ba nila yun nang wala lang, tapos magbabayad pa? Hindi lang, siyempre nila sasabihin na kinukuha nila yung mga impormasyon. Tama po? Bakit po ginagawa ito? Paghahanda. Yung pag-iisip ng mga tao, inihahanda na para doon sa mangyayari, doon sa panahon, pag dumating na, yung 7 taong kapikatian. Maliwanag po ba? Totoo lang, lahat ng mga bagay na ito nakahanda na. Ang kulang na lang ang pagdating ng Panginoong Hesus. Pagkatapos nito, darating yung huling digmaan. Ang tawag sa Biblia, Armageddon War. Dito po, Apokalipsis 16:16. Basahin po natin ang sabay, 3-1. At sila ay tinipon nila sa lugar na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Ano po ito? Ito po, matatagpuan po ito yung Armageddon o Megiddo doon sa Israel. Ito po yung lugar na yan, sa Israel po ito. At doon sa lugar na yan, meron po nakalagay na karatula. Alam niyo kung ano nakalagay doon? Sabi dito, Megiddo is the Armageddon in which the final battle will be fought. May nakalagay dyan, will be fought at the end of the days. Nakalagay na doon. Yung huling digmaan, mangyayari doon sa Armageddon, sa Megiddo. Tama po ba? At nakalagay na rin sa Biblia, sino-sino yung mga lulusob doon. Sino-sino? Dito po, Apokalipsis 9 verse 16. Basahin natin ang sabay, 3-1. Ang bilang ng mga hukbong nangangabayo ay makalawang 10,000, tig sa 10,000. Aking narinig ang bilang nila. Ilan niyo kung ilan yan? Nilagay ko po yung English para mas madali nating maintindihan kung ilan. Ilan daw po? 200 million. Ngayon, tanong ko, sino yung may kakayahan na bansa na gumawa, mag-produce ng 200 million na mga sundalo? Sino po? Nakaprepare na rin yan ngayon. Yung China. Tama po ba? Malapit na nilang matapos yan. Kaya nga ngayon, anong ginagawa nun ng China? Nambubuli na sila. 10 years ago, ipinapangaral namin ang patungkol dito. Ang tawag pa namin noon sa China, sleeping giant. Pero ngayon, gising na sila. Tama ba? Kaya anong ginagawa nila? Nambubuli sila. At kamakailan lang, noong September, anong ginawa nila? Pinakita nila sa buong mundo, handa na kami sa gera. Bakit? Nakahanda na sila sa kagamitan nila, sa mga nuclear nila, sa mga advanced na technology nila, sa mga advanced na mga kagamitan, pandigma, handa na sila. Panoorin natin ito. Subtle message 才能维护共同安全。 in his speech that looked like submarines. The show of power and precision was highly choreographed for the cameras, with over 1 billion people watching on television here and 50,000 spectators right there in Tiananmen Square, who cheered when nuclear-capable missiles and launchers went past in batches on trucks, the first ever show of its nuclear triad. All of it providing clues about how China and the PLA see the future of warfare. The PLA today is a force that is starting to be regarded and starting to regard itself as a near peer, if not a true peer, to the U.S. military. Should that scare U.S. military leaders? I think there are reasons to be concerned about the competitive challenge. The exhibit showed a focus on naval power. Already, China is estimated to have the largest program of uncrewed underwater vehicles. It's also developing unmanned aircraft, known as loyal wingmen, that will use AI to fly alongside fighter jets. Drone is a different kind of warfare. I think that it is not a secret that the U.S. is trying to make best use of AI. In modern warfare, and in China, we're doing the same thing. As much as weaponry, the parade was a show of China's ambitions to recast a world order dominated by the U.S. with an Eastern-led alliance. Images of Xi Jinping flanked by the leaders of Russia,
North Korea, Iran, and nearly 24 others, sending a not Tama po ba? Kailan lang yan? Nung September lang. Pinakita nila sa buong mundo. Kasama pa doon yung ibang mga kaalyado nilang bansa. At yung ilan doon, yung Russia, Korea, tama po ba? Iran. Alam niyo po, lahat ng mga kasama nila, nasa Biblia rin, na mga kasama nilang lulusob sa bansang Israel. Ezekiel 38:5-6, sabi dito, Anak ng tao, humarap ka sa dako ni Gog sa lupain ng Magog na pangunahing pinuno ng Rosh, Meshek at Tubal at magsalita ka ng propesiya laban sa kanya. Anong ibig sabihin niyan? Yung Gog, Rosh, Meshek, Tubal, yung Rosh, yan po yung bansang Russia. Tama po ba? Yung Meshek, same lang po yan, yung capital nila, yung Moscow. Yung Tubal, sa ngayon yung pangalan niya ay Tubal, sa Russia din po yan. Ano pong ibig sabihin yan? Yung grupo, may grupo sila doon, ang samahan nila, ang tawag ay Soviet Union. Tama po ba? At isa pa, sino pa yung kasama nila? Ezekiel 38:5-6, Persia, Ethiopia, Put. Lahat ng mga ito kasama nila nalulusob doon sa bansang Israel. Yung Persia, yan po yung sinaunang pangalan ng bansang Iran. Yung Ethiopia as is, may bansang Ethiopia sa ngayon. Tama po? Ano naman yung Put? Yan po yung bansang Libya. Tama po? Kaya nga sa totoo lang, sa panahon natin ngayon, nakahanda na lahat para sa huling digmaan. At maging yung gagamitin nila sa digmaang ito, nakalagay na rin sa Biblia. Isaiah 50:11. Basahin natin ang sabay. Narito kayong lahat na nagpapaningas ng apoy, na nagsisindi ng mga sulo. Lumakad kayo sa liyab ng inyong apoy, at sa gitna ng mga sulo na inyong sinindihan. Ito ang makakamit ninyo sa aking kamay. Kayo hihiga sa... Anong ibig sabihin yan? Habang sinusulat ito ni Isaiah, yung pinapakita sa kanya ng Diyos, parang ganito, yung mga missiles. Tama ba? Sa panahon natin, ang tawag ay missiles. Yung mga bomba na ginagamit sa pandigma ngayon. Pero sa panahon ni Isaiah, anong sabi niya? Nagpapaningas ng apoy. Bakit? Nung panahon niya, wala pa namang missile. Baka nga meron lang noon. Ano lang meron sa kanila? Pana sa pandigma. Tama po ba? Mga espada. Wala pa yung missiles. Kaya nga ano lang sinabi nila? Sinusindihan, sulo, sinisindihan. Ano yung pinapakita sa kanya? Nagliliparan ng mga missiles. Naintindihan ba natin? Pero sa panahon natin ngayon, mas madali na itong maintindihan. Bakit? Kitang-kita na natin. Lahat ng mga bansa sa mundong ito nakahanda na. Yung mga makapangyarihang bansa, preparado na sila. Meron na silang ganito mga armas. Handa na sila sa pakikitigma. At higit sa lahat, may na-imbento yung tao na armas na papatay sa sangkatauhan na gagamitin ng Diyos. Ano po yon? Yung nuclear. Tama ba? Maging sa Biblia, nakalagay na rin dito, ano yung nuclear? Ano yung mangyayari kapag nangyari yung digmaang nuclear? Zacarias 14:12. Pwede pong pakibasa. 3, 2, 1. Ano pong ibig sabihin nito? Ito kasi yung epekto pag tinamaan ka ng nuclear. Sabi ng Biblia, nakatayo ka pa, anong mangyayari sa katawan mo? Mabubulok na kagad. Parang ganito. Tama po ba? Para mas maintindihan natin, bigyan ko po kayo ng preview. Ano yung mangyayari ng digmaan? Habang busy tayo, nabubuhay, ginagawa natin, wala tayong kamalay-malay, mangyayari yung ganito.
Yun po, hango lang yun sa isang palabas. Tama po ba? Pero yung tunay na mangyayari, mas higit pa doon. Alam niyo po ba yun? Bakit? Gaano na ba karaming nuclear warheads ang meron sa mundo natin ngayon? Ito po. Yung estimated sa buong mundo na merong nuclear warhead na inventory, nasa ilan po? 12,400 na. Tama po ba? Ngayon, pansinin natin. Meron ba ditong Pilipinas? Meron, wala? Wala. Tama po? Pero tignan natin. Amerika, merong 5,000. United Kingdom, 225. France, 290. Israel, may 90. Pakistan, 170. Yung Russia, merong 5,000 mahigit. Yung India, may 172. Yung China, ilan po yung sa China? 600. Yung North Korea, na mas mahirap kaysa sa atin, ilan meron sila? 50. Tama po? Yung Pilipinas, ilan? Wala. Tama po ba? Pero alam niyo po, sinasabi ng mga eksperto, kung sasabog lahat ng nuklear na yan, kayang tupukin yung mundo natin sa loob lang ng 5 minuto ng 100 ulit. Maliwanag po ba? Kaya ngayon, may maliligtas ba dyan? Ulitin ko, palabas lang yun. Kaya nga ito yung sinasabi ng Diyos, kailangan nating maghanda. Kailangan natin itong maiwasan. Dahil kung hindi, mapapahamak din tayo. Gaya ng mga tao sa panahon ni Noe. Tama ba? Kaya anong ibig sabihin nito? Dito po sa Kawikaan 27:12, basahin natin ang sabay, 3-1. Ang taong matalino ay nakakakita ng panganib at nagkukubli siya. Ngunit nagpapatuloy ang walang muwang at siya'y nagturusa. Sa totoo lang, kailangan natin maging matalino. Ang ibig sabihin ng maging matalino, kailangan natin maiwasan yung paghuhukom sa apoy na sinasabi ng Diyos. Kung hindi ka maliligtas, mararanasan mo na ito. At pagkatapos, mararanasan mo pa yung walang hanggang paghukom doon sa apoy, sa impyerno. Maliwanag po ba? Kaya nga sana pag-isipan natin ito na maigi. Hanggang ngayon, pinag-aaralan natin yung patungkol sa ibang tao. Tama po ba? Isa lang ang paraan para maiwasan natin ito. Kailangan nating may panganak muli. Maliwanag po ba? Kaya nga sabi dito sa Biblia, sa Juan chapter 3 verse 3, basahin natin ang sabay. Ito yung huling talata natin sa sandaling ito, 3-1. Sumagot sa kanya si Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, malibang isang tao ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Kaya ang ibig sabihin na kailangan may panganak uli, masagot yung problema natin sa kasalanan. Dahil kung hindi, mararanasan na natin yung paghukom sa apoy dito sa lupa, mararanasan pa natin yung paghukom sa apoy doon sa impyerno. Kaya na sinabi ng Biblia, yung matalino, nakakakita ng panganib. Tama ba? Anong kailangan niyang gawin? Magkubli. Para mas maintindihan po natin, sino po yung nagbibigay sa atin ng weather update? Ano po? Ano po yun? Si Kuya Kim? Saan kumukuha ng information si Kuya Kim? Sa Pag-asa. Tama ba? Yung Pag-asa, ina-announce dito yung mangyayaring kinabukasan. Tama po ba? Yung maaaring mangyari. Ina-announce ng Pag-asa, bukas, yung mga nagtatrabaho, yung mga estudyante, kailangan bago lumabas ng bahay, magdala ng payong. Bakit? Uulan ng malakas. Tama ba? Ang problema, naniniwala o hindi? Hindi. Tama ba? Kaya anong gagawin? Wala silang pakialam dito. Ang problema, totoo, umulan. Magagalit pa ngayon. Pero ano ba sinabi ng Pag-asa? Uulan. Ang problema, binaliwala nila. Tama po ba? Same din na sinasabi ng Biblia. May darating na paghukom sa apoy. Anong kailangan natin gawin? Maiwasan. Paano natin yung maiiwasan? Kailangan nating maipanganak muli. Espiritual. Maliwanag po ba?
Kaya nga hanggang ngayon, pinag-aralan natin yung ibang tao. Pero mamaya, ang pag-aaralan naman natin, sino tayo sa harapan ng Diyos. Tama po ba? Sana pag-isipan natin ito ng maigi. Anyway, itutuloy po natin yung pag-aaral natin at mas higit na mahalaga na yung session natin mamaya. Kaya maaaring magpahinga tayo at sana mamaya gawin natin, sikapin natin na maging maayos yung kalagayan natin para makapakinig tayo ng maigi. Tama po ba? Maraming salamat. Tayong lahat ay umuko at manalangin. Dakila, banal at mahabagin naming Amang Diyos, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa oras na ito na ipinagkaloob mo po sa amin upang mapag-aralan ng iyong salita. Hanggang ngayon naman ipinag-aralan po namin na ikaw ay Diyos na buhay. At kung ano yung sinabi mo sa iyong salita, ay tiyak na gagawin mo. Panginoon, pakiusap. Tulungan niyo po na ang lahat ng mga taong naririto na dumadalo dito po sa youth camp, nawa ay tulungan sila na magkaroon ng puso na naghahanap sa iyong katotohanan, higit sa lahat sa kaligtasan. Ingatan niyo po nawa kami, Ama, sa mga susunod pa na session at patnubayan kami at tulungan ang lahat ng mga tao ay maunawaan ng iyong salita. Pinasalamatan ka namin, Panginoon. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng Panginoong Yesu Kristo. Amen. Maraming salamat po.